What's up, KAG? Akala ng karamihan, bumagsak ang Axie dahil scam. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, hindi scam ang problema, game design. At kung hindi mo to naiintindihan, uulit at uulit kang matatalo sa next NFT game. Pag-usapan natin, let's go! Alam mo, naging part ako ng Axie Pace. Nag-grind, daily quest, SLP, parang trabaho na rin siya. Pero habang tumatagal, may napansin ako. Parang may mali. Hindi agad obvious pero ramdam mo. Parang kahit anong grind mo, may system na humihila pababa. So ngayon, hindi tayo magrarant, hindi tayo maghahanap ng sisisihin. Ia-analyze natin siya. As in, dissect. Tanong ko sa'yo, kung araw-araw kang gumagawa o nagmamine ng SLP, saan ba siya napupunta? Kasi ito yung hindi gets ng karamihan. Sa Axie, mas maraming SLP ang ginagawa kaysa sinusunog. Example, ang players nag-grind, nag-generate ng SLP. Ang breeders gumagamit ng SLP pero konti lang. So ano mangyayari? Sumusobra ang supply. At sa economics, simple lang. Kapag sobra ang supply, babagsak ang presyo. Real talk. Hindi importante kung gaano ka kasipag maglaro. Kung ang reward mo, nagiging useless, nagiging worthless, wala rin. Pero hindi pa to yung pinakamalaking problema. Kasi kahit ayusin mo yung inflation, may mas malalim pa. Reward structure. Mali ang incentives. Ito na yung pinakadelikado. Sa Axie, bakit ka naglalaro? Hindi dahil masaya, kundi dahil kumikita. At dito mapapasok ang game theory. Kapag ang main reason ng player ay kumita, hindi na siya player, investor na siya. At ang investors, hindi loyal. They leave kapag wala ng profit. Sample, nung mataas ang SLP, dagsa ang mga players. Nung bumaba, nag-alisa na. So ang system nakabase sa maglaro ka hanggat may kita. Hindi, maglaro ka kasi nag-e-enjoy ka. Mali ang foundation. Kasi ang ideal na game, fun first, money second. Pero sa Axie, money first. Yung fun, optional na lang. Pero wait, bakit kahit ganito, nag-boom pa rin siya dati? Dito na pumapasok ang pinaka-dangerous, pinaka-delikadong part. Speculation dependence. Ito yung hindi sinasabi sa karamihan. Bakit lumakas ang Axie? Hindi dahil sa gameplay, kundi dahil sa new players buying in. Ganito siya. Yung new players, bibili ng Axie. Tataas ang demand. Tataas ang presyo. Yung mga old players na kumikita, mas maraming nahikayat pumasok. Nagluloop siya. Pero ang tanong, anong mangyayari kapag tumigil ang bagong players? Diyan nagko-collapse ang system. Real talk. Hindi siya pure Ponzi, pero may Ponzi-like behavior. Kasi kailangan ng bagong pera para masustain ang luma. Example, sipin mo tindahan. Kung ang income mo galing lang sa bagong customer na bumibili ng entry ticket at hindi sa actual product value, delikado ka. Sa personal take ko, para sa akin, hindi bobo ang Axie. Actually, genius siya sa simula. Na-prove niya na kaya ng blockchain games mag-onboard ng millions. Pero, hindi siya built for long term. Ang mga naging strength nito, easy onboarding, strong community, first mover advantage. Ang mga naging weakness niya, inflation, hindi naging kontrolado. Yung players, mga profit seekers at nadepende lang sa hype. Kung tatanungin mo ko ngayon, re-recommend ko ba ang Axie? As a game? Hindi. As a case study? Oo, 100%. Kasi kung maintindihan mo to, hindi ka na basta-basta maluloko ng next NFT game na play to earn, bro. Actually, karamihan ng bagong NFT games, ngayon, inuulit lang yung parehong mistake. Ito yung kailangan mong dalhin after mong manood nitong video na to. Kapag may nakita kang NFT game, tanungin mo yung sarili mo, saan galing ang rewards? Sino ang bumibili ng token? May reason ba ako para maglaro kahit walang kita? Kung di mo masasagot yan, red flag na yan. So next time na may makita kang bagong NFT game, huwag ka agad ma-hype. Tanungin mo,
Sustainable ba to? O inuulit lang ang aksi? Kasi kung hindi ka matututo dito, uulit lang ang cycle. Ikaw na naman ang may iwan. Game on! Pero pagka siya parang loob lang sa tindahan